Kay Speaker Martin Romualdez, 1.8 billion ang travel cost niya. Naku. Dahil alam niyo po, napakaraming pera sa gobyerno. Totoo po yan. Ang pera sa gobyerno, para kung ano yan, parang ang dami-dami. Hindi na uubos. So, tayo talagang waldasin yan ng mga people in power. That 1.8 billion is just the office of the speaker for travel? Which is a question posed Yeah. to us by the source from Congress. Yeah, I mean, That the needs to be explained. speaker should explain, no? Yes. Kay Speaker Martin Romualdez, 1.8 billion ang travel cost niya. Naku. 1.8 billion pesos For how long? for almost 1 year lang. For the entire Congress? Sa kanya lang. Sa kanya lang? office? Kaya nagtatanong itong ating source from Congress. Is it true? 1.8 billion. Sabi niya, pakitanong kay Eric at paki-explain din. At pakitanong kay Secretary Belica. Miss Ina, ito ay break-in information coming from Congress mismong source. No, because the 1.1 billion of the DNNR, that's the entire department. Yeah. But you're saying now, Eric, that 1.8 billion is just the office of the speaker for travel? Which is a question posed Yeah. to us by the source from Congress. Yeah, I mean, That needs to be speaker, explained. the speaker should explain, no? Yes. He should confirm or deny and then give an explanation. Give an explanation kung Yeah. totoo ito. Kasi sabi niya, baka humigit pa kay Eric. Kung i-factor in Secretary Belica, ang current baka umabot ng 2 billion ang gastos sa travel ni Speaker Martin Romualdez at ng kanyang mga entourage. Miss Ina. Wow. Okay, dahil usaping... How do you do that? How do you spend corruption tayo? almost 2 billion for travel? How do you do that? That's hard. Hindi ka na uwi sa bahay mo. Grabing shopping. Ganon. Tsaka maraming yung entourage, ganon. Entourage. Yan ang dapat ipaliwanag nila. Holy crap. Itanong natin yan kay Secretary Yes, and- Commissioner. Ang sakit. Pero sige, go ahead. Okay. Sige, kasi usaping Yun nga- corruption tayo. sorry, go ahead. Oh, go ahead po. May... Yun nga po kasi it boils down to the policy and yung damdamin ba ng leader. Yeah. How does he treat this or how will he treat these kinds of spending? Dahil alam niyo po, napakaraming pera sa gobyerno. Totoo po yan. Sinasabi ni Kaya ang Ibu. leaders should be, we should have leaders na yung conscious ba? Alam niya na wag gastusin, mag-ingat sa gastos, maging prudent, magkaroon ng delikadesa, mahiya sa taong bayan dahil baka maging skandalo yan. Nasa puso ho ng tao yun eh. Yeah. Pagka wala ka ho nun, ang pera sa gobyerno, para kung ano yan, parang ang dami-dami. Hindi na uubos. So, tayo talagang waldasin yan ng mga people in power. So, yun po ang dapat natin tinitame. At dapat tinitame po ng mga bawat opisyal. Yun, Miss Thanks for watching. Please subscribe me YouTube channel. Follow, like, comment, and share.